Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1961. Ambrose paused for effect before continuing on. Sa totoo lang, lahat kayo ay mas malakas lang ng kaunti kaysa sa mga disipulong mananakbo. Kung sa loob ng isang yugto ng panahon, hindi ka nag-level up o hindi nakakamit ng isang tiyak na kota para sa mga puntos ng kontribusyon, agad kang maituturing na walang halaga at maibaba sa posisyon ng isang disipulong runner. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tagapaglingkod ng Dull Disciple? Pavilion, maging ang lugar na ito ay magiging masyadong magarbo para sa iyo. Sa sandaling natapos ni Ambrose na sabihin iyon, bukod sa ilang mga disipulo na lubos na nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan, karamihan sa iba pang mga disipulo ay nagsimula ng magpanik. Alam na alam nilang magkakalaban sila. Ang kanilang kalagayan ay magdaranas ng isang matinding dagok kung sila ay maibaba sa posisyon ng isang runner na disipulo. Si Jack lang ang makakakuha ng kwarto para sa kanyang sarili. Kayong iba ay makikibahagi sa isang silid. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng iyong pagraranggo, ang nangungunang daang disipulo ay mananatili sa isang silid na may 2 tao at ang iba ay mananatili sa isang silid na may 3 tao, patuloy ni Ambrose. Agad na napalingon ang lahat kay Jack. Kahit na lahat sila ay nananatili sa parehong uri ng mga gusali, bibigyan nila ang isang braso at binti para sa isang puwang nasa kanila lamang. Ang pagpisil ng 2 o 3 tao sa isang silid ay gagawing mas mahigpit ang maliit na espasyo nang hindi binabanggit ang kawalan ng privacy. Likas sa bawat isa sa kanila ang gustong maglihim ng isang bagay sa kanila. Ang pagbabahagi ng silid sa iba ay magdadala sa kanila ng mental at pisikal na pinsala. Maraming rules sa Dull Sovereign Pavilion at mahahanap mo ang mga rules na naka-record sa iyong Jade Identification Card. Kailangan mo lang gamitin ang iyong Divine Senses para basahin ang mga ito. Iyon lang ang mayroon sa ngayon. Sisimulan na natin ang room assignment, sabi ni Ambrose na nakataas ang kilay. Ang assignment sa kwarto ni Jack ang pinakamadali. Siya ay mananatili sa unang gusali sa unang hanay. Habang naglalakad siya papunta sa kwarto niya, ramdam niya ang mainit na titig ng mga ito sa kanya. Hindi na niya kinailangan pang lumingon para maramdaman ang puot sa kanilang mga puso. Papasok pa lamang siya sa kanyang silid, hindi napigilan ni Morten na sabihin, "Huwag kang madala, Jack. Hindi lang ikaw ang informal na disipulo na nakakuha ng sarili niyang silid. Ang ibang mga deformal na disipulo na mas matagal dito kaysa sa amin ay mayroon ding sariling silid. Sigurado akong ang iba ay nag-aagawan para sa iyong silid kaya mas mabuting siguraduhin mong hindi mawawala ang pribilehiyong ito." Siyempre, may nakatagong kahulugan sa mensahe. Mas alam ni Morten ang mga panloob na gawain ng Dull Sovereign Pavilion kaysa kay Jack. Hindi niya namamalayan na kumunat ang kanyang noo at napagtanto na ang pagkuha sa unang lugar sa pagsubok ay maaaring magdulot sa kanya ng higit na problema kaysa sa nararapat. Gayunpaman, nagpasya siyang hindi ito isa puso. Naipasa na ni Ambrose sa kanya ang Senador Genpil at ang 50 kontribusyon na puntos na ibig sabihin ay ligtas niyang natanggap ang lahat ng mga gantimpala na ipinangako sa unang nanalo. Nagkaroon ng libreng oras si Jack pagkatapos noon. Pumasok siya sa kwarto niya at pinagmasdan iyon. Hindi kalakihan ang kwarto, siguro mga 500 square feet o higit pa. Gayunpaman, ito ay inayos ng maayos. May kettle at mug pa sa ibabaw ng mesa. Siguradong mas mahusay ito kaysa sa mga tinutuluyan niya noon. Wala siya sa mood na humanga sa kwarto. Mabilis niyang hinayla ang straight back na upuan, umupo doon, at kinuha ang kanyang Jade Identification Card. Bagamat siya ay opisyal na isang informal na disipulo ng Dull Sovereign Pavilion, ang susunod na hamon ay magiging mas mahirap para sa kanya kaya't kinakailangan para sa kanya na kabisaduhin ang lahat ng mga patakaran ng sekta upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang mga kaguluhan. Kabanata 1962. Ang Jade Identification Card ay nakalista ang lahat ng mga patakaran sa Dull Sovereign Pavilion na may detalyadong paliwanag. Itinuro pa nito ang mga mahahalagang bagay na dapat tandaan. Lahat ng kailangan malaman ni Jack ay makikita sa loob. Halimbawa, gusto niyang malaman kung paano umaban sa posisyon ng isang formal na disipulo mula sa posisyon ng isang informal na disipulo at nalaman na kailangan lang niyang mag-level up sa unang yugto ng nakuha na antas. Noon pa man ay iniisip niya na kailangan niyang dumaan sa serye ng mahihirap na pagsubok para maging isang formal na alagad.
Kailangan ko lang mag-level up sa paunang yugto ng nakuhang antas para maging isang formal na disipulo. Hindi ba ito ay medyo napakasimple? Bulong ni Jack sa sarili. Pagkatapos ng lahat, ang paunang yugto ng nakuhang antas ay dalawang maliit na antas lamang ang layo mula sa paunang yugto ng likas na antas. Dalawang maliit na antas sa loob ng mas malaking antas, iyon ba ang tunay na naghihiwalay sa isang informal na disipulo mula sa isang formal na disipulo? Hindi naiwasang maramdaman ni Jack na tiyak na hinihila ng Dulce Sovereign Pavilion ang kanyang paa. Hindi niya maintindihan ang rason sa likod nito kaya nagpasya siyang pumasok sa mustard seed at niyaya si Nash na makipag-usap tungkol dito. Naisip niya na ang dalawang ulo ay mas mabuti kaysa sa isa. Dahil kara-rating lang niya, gusto niyang maglaan ng ilang oras para obserbahan ang mga kasama niyang recruit bago magpasya kung sino ang kaibiganin. Kaya naman, ang pamilya niya lang ang dapat niyang puntahan kapag gusto niyang pag-usapan ang mga problemang tulad nito. Hindi inisip ni Nash na may problema man lang matapos sabihin sa kanya ni Jack ang tungkol dito. Hindi mo mahuhusgahan ang mga gawain ng kontinente ng Hestia gamit ang mga pananaw ng Daxia World. Gumaganap ka sa isang ganap na kakaibang mundo ngayon. Naaalala mo ba kung paano natin hinati ang lahat ng mga antas sa Daxia at nalaman lang na ang kontinente ng Histina ay pinagsama ang lahat ng mas maliliit na antas sa isang malaking antas noong tayo ay unang nakarating dito. Ito ay maaaring tila tulad ng unang yugto ng dalawang antas na nakuha mula sa unang antas ay nakita lamang mula sa unang yugto ng dalawang antas, perspective ng Daxia, magkahiwalay sila ng karagatan. Naintindihan naman agad ni Jack ang paliwanag ni Nash. Kinastigo niya ang sarili dahil sa kanyang katangahan at kakitiran. Pinagsama ng kontinente ng Hestia ang lahat ng maliliit na antas sa nakuhang antas na ibig sabihin na ang agwat sa pagitan ay mas malaki kaysa sa inaakala niya. Natakot siya na kahit na ang pagbagsak sa unang yugto ng intermediate level mula sa unang yugto ng likas na antas ay magiging mahirap para sa kanya. Tumanggaw si Jack at sinabing, hindi katakatakang sinabi ng taong nagtatrabaho sa kafe na mangangailangan ito ng mahusay na paglilinang upang umunlad sa paunang yugto ng intermediate level mula sa unang yugto ng likas na antas. Naiintindihan ko na ngayon na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa pagkatapos ng lahat. Akala niya noong una ay hindi siya magtatagal para umakyat sa dalawang antas ngunit halatang minamaliit niya ang paghahati ng mga antas sa mundong ito. Pagpunta sa bagong dibisyon, aabutin man lang siya ng ilang taon para umakyat ngayon. Napabuntong hininga si Nash sa paghanga pagkatapos niyang basahin ang nilalaman sa Jade Identification Card gamit ang kanyang Divine Senses. Wala akong aasahan mula sa Dulce Sovereign Pavilion. Ang kanilang kaalaman sa mga mapagkukunan, lihim na palasyo, mga diskarte sa martial art, at mga table tasks ay naglalagay sa amin sa kahihiyan. Hindi pa banggitin ang maraming mga patakaran nila. Gayunpaman, totoo ang sinabi nila walang magagawa ng walang pamantayan o pamantayan. Wala akong pag-aalinlangan na iyon ay kung paano nila nagawang mapangalagaan ang lahat ng mga ito. Tumanggaw si Jack, at napabuntong hininga din sa paghanga sa makapangyarihang Hestia continent. Ang sino man sa mga tao mula sa kontinente ng Hestia ay madaling maging pinakamalakas na tao sa mundo ng Daxia. Kabanata 1963. Mukhang tama na siyang umalis sa Daxia World dahil mananatili siyang isang country bumpkin kung hindi siya pumunta rito. Sinulyapan ni Nash si Jack at sinabing, dito ay sinasabi na medyo marami ang mga informal na disipulo ng unang yugto ng intermediate level na napromote sa posisyon ng mga formal na disipulo. Gayon din, maaari mong ipagpalit ang iyong posisyon sa isang formal na disipulo ng unang yugto ng nakuhang antas kung matatalo mo siya sa isang laban. Ang matatalo ay kukuha sa posisyon ng isang di-formal na disipulo, nangyayari sa Dulce Sovereign Pavilion. Si Jack ay may unang karanasan ng matuklasan niya na sina Officer Brigg, Elder Lee, at ang iba pa ay tahasang nagbigay ng kanilang pagsang-ayon pagdating sa mga pagtatalo at halos away na naganap sa pagsubok ng talento. Pagdating sa mga laban, palaging binibigyan sila ng mas mataas na lugar ng malawak na pwesto, na nagpapatunay na lubos nilang hinikayat ang mga away na sumiklab sa pagitan ng mga asosasyon ng clan. Parang kung mas matindi ang mga laban, mas magiging maunlad ang samahan ng clan. Ito ay katulad ng voodoo practice ng pag-iingat ng mga bog kung saan ang lahat ng mga bog ay itinapon sa isang sisidlan upang labanan ang kamatayan sa isa't isa na ang nag-iisang nakaligtas ay ang hari ng lahat ng mga bog, sabi ni Jack pagkatapos itong pag-isipang mabuti. Bahagyang ngumiti si Nash. Tumanggaw siya at saka umiling. Kalahating tama lang ang metapora mo. Totoong ang Dulce Sovereign Pavilion ay naghihikayat ng mga away sa gitna ng mga asosasyon ng clan ngunit ang mga manlalaban ay hindi pinapayagang kitilin ang buhay ng isa't isa. Ang mga away ay nilalayong mag-udyok sa kanila na tumaas ngunit ang pagpatay sa isa't isa ay isang malaking nono para sa kanila. Tumanggaw si Jack.
Kung ang isang alagad ng asosasyon ng clan ay nagpatuloy sa pukana laban sa isa't isa pagkatapos umalis sa asosasyon ng clan, na nais na ang kabilang partido ay mamatay bago sila, kung gayon ang mga araw ng napipintong pagbagsak ng asosasyon ng clan ay hindi masyadong malayo. Alam na alam ng bawat asosasyon ng clan ang hindi sinasabing tuntuning ito. Inilabas ni Nash ang papel, calligraphy brush at tinte sa drawer ng desk at nagsimulang magsulat ng kung ano-ano. Napasulyap si Jack sa sinusulat niya at nakita niya ang 3 words Wager Battle Arena. Agad siyang napuno ng pagkamangha. Ang Dole Sovereign Pavilion ay nagsumikap na magtayo ng battle arena para hikayatin ang mga away sa gitna ng mga asosasyon ng clan. Gayunpaman, ang mga panuntunan sa labanan ay marami. Ito ay upang maiwasan ang mga disipulo na mawala ng kontrol. Hanggat ikaw ay isang disipulo, maging isang informal, formal o kahit na isang elder na disipulo ay kailangan mong lumahok sa isang labanan isang beses sa isang buwan. Ang taya ay dapat na mapagpasyahan bago ang laban at maaaring maging anumang bagay tulad ng pagtrato sa nanalo sa isang pagkain o pagbibigay ng mga puntos ng kontribusyon na may pinakamataas na limitasyon na 100. Anumang higit pa riyan ay magkakaroon ng panganib na ang mga disipulo ay gaaman sa pakikipaglaban sa arena ng labanan sa taya. Sa panahon ng mga laban, may dalawang mahalagang bagay na dapat tandaan: hindi ka maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa kabilang partido o kunin ang buhay ng kabilang partido. Sigurado akong matutuklasan mo kung gaano kahanda ang arena ng labanan sa taya. Maaari kang magpasya kung kailan at kung sino ang kalaban, ngunit dapat ito ay pinagkasunduan. Hindi ka magkakaroon ng anumang karanasan sa pakikipaglaban kung patuloy kang magsasanay ng mag-isa. Magdudulot ito sa iyo ng maraming pagkukulang. Sigurado akong ang Dole Sovereign people ang nag-set up ng Wager Battle Arena lalo na para maiwasang mangyari ito. Talagang mapanlikha sila. Tumanggaw si Jack sa kanyang ama, buong pusong sumang-ayon sa kanyang mga sinabi. Sa madaling sabi, ang pangunahing layunin ng arena ng pakikipaglaban sa taya ay ang pagyamanin ang mga espirito ng mapagkompetensya sa mga alagad ng mga asosasyon ng clan at para magkaroon sila ng aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay kinuha ni Nash ang calligraphy brush para magsulat muli ng isang bagay Wooden Spirit Hall at Golden Spirit Hall. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1964. Nagsalita siya habang isinulat niya, iba ang mundong ito sa nakaraang mundong ginagalawan natin. Nagbibigay pa nga sila ng isang espesyal na lugar para pataasin ang bilis ng pagsasanay ng isang tao para mabilis nilang makumplito ang isang martial skill. Ang mga nagpractice ng martial skills na kabilang sa wood attribute ay maaaring makaranas ng wooden conception sa Wooden Spirit Hall. Ang mga nagpractice ng martial skills na kabilang sa Golden Spirit Hall ay mararamdaman ang katangian ng Golden Spirit Hall. Ikaw ay nagsasanay ay nabibilang sa katangian ng kaluluwa kung ang sekta ay may espesyal na lugar para sa katangian ng kaluluwa. Napakunot ng noo si Jack sa sobrang tuwa nang marinig niya ito. Ito ang lugar na pinakakailangan niya ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nakapag-improve pagkatapos niyang mabuo ang unang Soul Sword. Naging sanhi ito ng pagtatanong ni Jack sa kanyang mga kakayahan at iniisip din kung nagkamali siya sa isang lugar. Gayunpaman, ang Dole Sovereign Pavilion ay may ganoong lugar. Wala bang Soul Hall na nakasulat sa Jade Streets? Ang lugar na iyon ay kung saan ang isang tao ay maaaring tumutok sa pagpapabuti ng martial skills ng Soul Attribute. Gusto ko talagang tingnan ang Soul Hall ngayon at makita kung paano sila nagsasanay. Si Jack ay magiging isang mausisa na sanggol. Bagaman hindi siya sumali sa nangungunang sekta sa West Cersei State, ang sekta ay itinuring bilang isang namumukod tanging isa. Ang iba't ibang kagamitan sa loob ay natural na nasa medium hanggang high-end na kondisyon. Gusto niyang makita kung ano talaga ang nasa Soul Hall. Paano nila napabuti ang bilis ng isang tao na nagsasanay sa martial skill ng Soul Attribute? Kumpiyansa na alam ni Nash kung ano ang ikinakuryos ng kanyang anak. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinaplo si Jack sa kanyang balikat habang walang magawa. Huwag mong kalimutan na ang pagpasok sa lugar na ito ay nangangailangan ng maraming puntos ng kontribusyon. Bagamat nabigyan ka ng gantimpala ng mga puntos ng kontribusyon ng 50 sekta, sa palagay ko ay hindi sapat para sa iyo ang mga puntong ito ng kontribusyon. Hindi napigilan ni Jack na magsimulang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kalungkutan kapag binanggit ang mga puntos ng kontribusyon. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga alagad sa sekta ay maaaring hindi ang martial art techniques o martial skills na pag-aari nila. Sa halip, ito ay ang mga punto ng kontribusyon ng sekta. Halos bawat sekta ay nagtakda ng sarili nitong kontribusyon.
Upang makapagpalitan ng mga kaugnay na bagay sa mga sekta, hindi kailangan ang mga masiglang kristal o bato kundi mga punto ng kontribusyon ng sekta. Kailangan nilang magbayad ng isang tiyak na halaga ng mga puntos ng kontribusyon ng sekta kapag nais nilang dumalo sa mga klase ng mga matatanda. Bawat sekta ay may mga elder na namamahala sa pagtuturo sa mga klase na sumasagot sa ilan sa mga tanong ng mga disipulo noong sila ay nagsasanay ng martial art techniques o martial skills. Gayunpaman, ang mga alagad ay kailangang magbayad ng isang tiyak na halaga ng mga puntos ng kontribusyon ng sekta para sa bawat pagbisita. Higit pa riyan, kailangan din nila ng malaking halaga ng sect contribution points nang bumisita sila sa martial art techniques at martial skills hall. Mayroon ding ilang martial art techniques at martial skills na hindi maibabalik sa mga puntos ng kontribusyon ng sekta. Kinakailangan ng isang kaugnay na posisyon para sa mga iyon. Higit pa rito, maaaring gamitin ng mga disipulo ang kanilang mga kontribusyon sa sekta upang ipagpalit ang mga spirited na table tasks at spirited herbs na maaaring magamit upang mapataas ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Ang mga punto ng kontribusyon ng sekta ay ginamit sa lahat. Nangangahulugan ito na, si Jack ay kailangang maglaan ng maraming oras upang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon sa sekta sa panahon ng kanyang buhay pagsasanay mamaya. Napataas ang kilay ni Nash at sinabing, sa totoo lang, walang gaanong silbi para kumita ka ng mga puntos ng kontribusyon sa sekta. Kung tutuusin, hindi mo kailangan ng isang sikat na guro na magtuturo sa iyo dahil sapat na ang karanasan sa mga pira-piraso ng kaluluwa para maunawaan mo ang mga ito. Hindi ka nagkukulang sa martial arts techniques at martial skills. Bukod pa rito, mas mahusay ka pa sa mga martial arts kaysa sa martial arts skills na iyon kaysa sa martial arts. Martial art techniques at martial ng Dul Sovereign Pavilion Hall ng kasanayan. Kailangan mo lamang nagastusin ang mga punto ng kontribusyon ng sekta sa mga lugar na maaaring magpapataas ng iyong bilis ng pagsasanay sa mga kasanayan sa militar. Kung hindi, maaari mong gamitin ang mga puntong iyon bilang kapalit ng ilang masiglang table tasks at halamang gamot. Tumango si Jack, ito ay isang call iwan para kay Jack dahil ang iba ay kailangang dumalo sa mga klase ng elder at tanungin ang mga matatanda tungkol sa kanilang mga katanungan tungkol sa kasanayan sa martial art o martial art technique na kanilang ginagawa. Gayunpaman, hindi na kailangang gawin ito ni Jack. Matapos niyang isama ang mga alaala ng dakilang master, ang karanasan ay lumitaw sa kanyang harapan ng walang anumang pagpigil. Ito ay ilang beses na mas mahusay kumpara sa itinuro ng mga matatandang iyon. Gayunpaman, si Jack ay natigil pa rin ng walang anumang pagpapabuti sa ilalim ng gayong mga kondisyon. Kabanata 1965. Kinuha ni Nash ang identity jade strips na nakalagay sa wooden table. Pinagmasdan niya ang kabuuan at hindi niya napigilan ang gulat habang nagsasalita. Kahit ang koleksyon ng mga spirited herbs ay maaari kang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon ng sekta. Hindi ba ito ang mga trabaho ng mga manggagawa o tagapaglingkod? Mayroong maraming mga paraan upang makuha ang mga puntos ng kontribusyon ng sekta. Maaari silang manghuli ng mga halimaw na hayop sa mga sinaunang kagubatan at makuha ang masiglang core mula sa mga hayop. Maaari nilang ipagpalit ang mga masiglang core na ito at iba pang bahagi ng mga halimaw na hayop na maaaring ibenta para sa pera para sa mga kontribusyon na puntos ng parehong halaga. Maaari din nilang tulungan ang mga matatanda ng sekta na gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Halimbawa, maaari silang tumulong sa paglinang ng likidong gamot o mga tempered na armas gamit ang kanilang aura. Ito rin ay mga aktibidad na maaaring gamitin bilang kapalit ng mga punto ng kontribusyon ng sekta. Kahit na ang koleksyon ng masiglang damo at bulaklak sa bundok ay maaaring gamitin upang ipagpalit sa mga puntos ng kontribusyon. Gayunpaman, ang aktibidad na nagresulta sa pinakamataas na halaga ng mga puntos ng kontribusyon ng sekta ay upang makumplito ang mga lihim na misyon na inihayag ng sekta. Hindi malinaw na binanggit ng Identity Jade Strips kung ano ang mga lihim na misyon na ito. Gayunpaman, naramdaman niya kung gaano kahirap tapusin ang mga lihim na misyon na ito mula sa mga paglalarawan tungkol sa kanila. Bahagyang nag-aalalang sinabi ni Nash, talagang tatanggap ka ng mga misyon sa hinaharap. Kailangan mong maging mas maingat kung gayon. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung gaano karaming beses na mas mapanganib ang mundong ito kumpara sa atin? Tumango si Jack dahil alam niya sa puso niya ang mga bagay na ito. Sa tingin ko ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng malaking bilang ng mga puntos sa pagtatalaga sa lalong madaling panahon. Nagtataka namang tumingin si Nash kay Jack matapos niyang marinig ito. Pumalaklak si Jack at nagpatuloy sa pagsasalita, ang ibig. Kung sabihin ay ang labanan sa Muddled Origin Clan. Kapag nagsimula ang labanan, tiyak na magkakaroon ng malaking bilang ng mga casualty.
Ayon sa survival of the fittest attitude na mayroon ang mundong ito, tinatayang gagamitin nila ang bilang ng mga taong napatay kapalit ng mga assignment point. Tumanggaw si Nash bilang pagsang-ayon. Nakalimutan na niya ang tungkol dito. Dati, si Jack ay inakusahan ng walang dahilan nang sabihin ni Zeph na si Jack ay isang especially iya mula sa modeled origin clan na walang mga sumusuportang katotohanan. Sa pagtingin dito, natukoy nila na ang dalawang sekta ay umabot na sa breakpoint at ang labanan ay mangyayari anumang oras. Umiling si Nash at mabigat ang loob na sinabi nito nang maisip niya ito, kung magsisimula ng labanan ang dalawang sekta, sana ay huwag kang sumama sa labanan. Kung isasantabi natin ang iba pang bagay, maaari kang maging isa sa mga kanyan sa labanan sa pamamagitan lamang ng pagsasaalang-alang sa iyong kahusayan sa pakikipaglaban. Sa West Cersei State, ang mga tao ay karaniwang nasa antas na nakuha at ang mga master lamang ang may kakayahang makamit ang likas na antas. Gayunpaman, napakaraming mga master sa bawat sekta. Si Jack ay nasa paunang yugto lamang ng likas na antas sa sandaling ito. Kahit na nagsanay siya ng isang malakas na diskarte sa martial art at isang napakalakas na kasanayan sa militar, maaaring hindi siya manatiling buhay sa mga naturang labanan. Ito ang ikinabahala ni Nash. Tumanggaw si Jack dahil alam niyang nag-aalala sa kanya ang kanyang ama. Huwag kang mag-alala, kikilos ako ayon sa mga pangyayari at hindi ko hahayaang mahuli ang aking sarili sa mapanganib na latian. Si Nash ay palaging may tiwala kay Jack. Alam niyang may sariling plano si Jack nang marinig niya ang sinabi ni Jack. Tumawa si Nash at nagpatuloy sa pagsasalita, "Let's stop talking about this. Why don't you tell me? Ano ang susunod mong plano? Siguradong guguluhin ka ni Warren sa hinaharap. Paano mo balak panghawakan iyon mamaya?" Tumaas ang kilay ni Jack at walang pakialam na sinabing, "Hindi ako nagawang talunin ni Warren dati at hindi siya ang magiging kalaban ko sa hinaharap. Isa lang siyang nobody at hindi siya magiging issue sa amin. Higit pa rito, haharapin ko siya kahit na hindi niya ako guguluhin. Sa pagkakataong ito, kung hindi ako kumilos ng matalino at gumawa ng mga bagay sa iba pang paraan upang makasali ako sa duel, kung kaya't hindi ako makakasali sa pagtatasa, kung kaya't hindi ako makakasali sa admission." Pavilion. Kabanata 1966, si Jack ay hindi isang taong nanggugulo. Kung hahayaan niya ang mga bagay-bagay sa sobrang pagsisikap ni Warren na labanan siya, ano ang pagkakaiba niya sa isang walang kwentang tao? Kailangan niyang magbayad ng mahal kay Warren dahil naglakas loob si Warren na kumilos laban sa kanya sa isang walang prinsipyong paraan. Habang iniisip ni Jack kung paano siya makakabalik kay Warren, may biglang kumatok sa pinto niya. Mabilis na pinasok ni Jack si Nash sa mustard seed bago inayos ang damit at binuksan ang pinto. Ang nakatayo sa labas ay, sa katunayan, si Ambrose. Bilang deacon ng Dole Sovereign Pavilion, si Ambrose ay karaniwang nabibigatan ng mga kakaibang gawain. Hindi siya lalapit kay Jack kung walang nangyari. Higit pa rito, may ngiti sa labi si Ambrose at tila nasa magandang kalagayan. Bago makapagtanong si Jack tungkol dito, nagsimula si Ambrose, "Hindi mo na ako kailangang imbitahan, nandito lang ako para ipaalam sa iyo ang tungkol sa ilang bagay. Ngayon lang, personal na inimbestigahan ni Elderly ang sama ng loob sa pagitan mo at ni Zeph." Kasalukuyang nakakulong si Zeph sa Elder Council, naghihintay ng hatol sa kanya. Nakahinga si Jack nang marinig niya ito. Bagamat hindi sinabi ni Ambrose sa kanya ang mga natuklasan ng kanilang investigasyon, alam niyang mayroon silang masusing investigasyon hinggil sa nangyari sa pagitan nila at hindi siya nagkamali. Pagkatapos ay nagpatuloy si Ambrose, "Hindi ko akalain na si Zeph ay magiging napakababaw na tao. Siya ay binili sa pamamagitan lamang ng 500 masiglang kristal. Ang bagay na ito ay umabot sa pinakadulo ng sekta. Isang malaking isyu para sa isang tao na maling gamitin ang kanilang posisyon upang matupad ang kanilang personal na pagnanais. Si Elderly ay personal na nag-utos na siya ay mapawi sa kanyang posisyon ngayon. Sa katunayan, may isa o dalawang katulad na kaso sa bawat sekta tungkol sa ginawa ni Zeph. Kung karaniwang kalahok lang si Jack sa assessment, hindi malaking isyu para sa isang tao ang maling paggamit ng kanilang posisyon at kapangyarihan. Kadalasan, ang sekta ay pumikit dito. Gayunpaman, ito ay hindi isang simpleng bagay. Si Jack ay maaaring ituring na isang master sa kanyang mga talento. Kung nagawa ni Zeph na bawiin ang ginawa niya, nangangahulugan ito na nawala ng master ang Dole Sovereign Pavilion. Kung isasaalang-alang nila ang bagay mula sa puntong ito, hindi ito maliit na bagay, at sapat na ito upang makuha ang atensyon ng mga may mas mataas na posisyon. Natural na masaya si Ambrose na hindi na maaaring magdulot ng anumang isyu si Zeph. Kung tutuusin, hindi sila nagkagusto sa isa't isa at nagdulot ng gulo sa isa't isa. Hiniling ni Ambrose na mabitin si Zeph bukas.
Kaya naman mas naging masaya si Ambrose nang tumingin siya kay Jack, gustong-gusto siyang tawaging kapatid. Higit pa rito, tiyak na makakakuha si Jack ng mahalagang posisyon sa Dole Sovereign Pavilion kasama ang kanyang mga talento. Nangyari ang isyong ito dahil sa isang problemang nangyari sa management team ng Dole Sovereign Pavilion. Ikinalulungkot ko na kailangan mong magdusa ng ganoong karaingan. Kaya naman, sinadyang ibinigay sa iyo ni Elderly ang 500 masiglang kristal na iyon upang mabayaran ang abala. Inilabas ni Ambrose ang isang kahon na naglalaman ng 500 lower-grade spirited crystals pagkatapos niyang abutin ang space ring. Mayroon pa akong dapat asikasuhin ngayon. Nandito lang ako para sabihin sa iyo ito bukod sa pagpapadala sa iyo ng mga spirited crystals. Well, iyon lang. Aalis na ako. Mukhang talagang nagpahinga si Ambrose para gawin ito. Sa katunayan, maaari niyang utusan ang kanyang nasasakupan na gawin ang gawaing ito ng pagsasabi kay Jack ng ilang balita at paghahatid ng mga masiglang kristal. Gayunpaman, natuwa si Ambrose na ibahagi ang balitang ito kay Jack, kaya naman personal niyang inihatid ang mga kristal. Tumanggaw si Jack at nagpasalamat kay Ambrose bago niya inilagay ang spirited crystal sa kanyang mustard seed. Ang buto ng mustasa ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, ngunit ito rin ay isang malaking unit ng imbakan. Ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa karaniwang mga singsing sa espasyo. Sa sandaling ito, marami sa mga informal na disipulo na sumapi sa sekta ay nakatayo sa labas. Ang mga disipulong ito ay sumapi pa lamang sa sekta, at sila, syempre, ay hindi nais na manatili sa sekta sa lahat ng oras. Lumabas sila upang tangkilikin ang sariwang hangin at pag-uusap tungkol sa kung paano sila dapat magsanay mamaya. Ang Dole Sovereign Pavilion ay may free-range policy pagdating sa pagsasanay sa kanilang mga disipulo. Pinahintulutan silang gawin ang anumang gusto nila basta't may sapat silang kontribusyon na puntos. Hindi bale kung bumisita sila sa martial art techniques at martial skills hall para pumili ng martial art techniques o martial skills. Maaari din nilang bisitahin ang Wooden Spirit Hall o iba pang lugar. With this, narinig nila ang usapan nina Ambrose at Jack. Marami sa mga taong ito ay naiinggit na tumingin kay Jack, ngunit binaliwala lang sila ni Jack, ayaw silang aliwin. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1967. Nang lumingon si Jack at isasara na sana ang pinto, narinig niya may tumatawag, kahit na medyo masigla, ikaw si Jack. Kahit na ito ay isang tanong, ito ay tila mas katulad ng isang pangungutya. Dahan-dahang lumingon si Jack at nakita niya ang isang lalaking may maiksing balbas at nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata, nakatayo sa hindi kalayuan. Habang hindi nakilala ni Jack ang lalaking ito, nagsuot siya ng mga damit na nagpapahiwatig na siya ay isang informal na disipulo. Ang lalaking ito ay dapat na isang informal na disipulo na sumali sa sekta sa pamamagitan ng karaniwang proseso ng pangangalap. Ayon sa seniority, dapat nila siyang tawaging senior brother. Gayunpaman, hindi kayang tawagin ni Jack ang lalaki ng ganoon, dahil maliwanag na hindi siya dumating na may mabuting hangarin. Kung tutuusin ay hindi na siya papansinin ni Jack base sa ugali niya. Si Jack ay bago dito at ayaw niyang magmukhang bastos. Tumanggaw lang siya bilang tugon. Sinulyapan ni Wesley Sayer si Jack bago siya tumingin sa individual na bahay sa likod ni Jack, kumikinang ang mga mata sa inggit ng gawin niya iyon. Hindi ko alam kung paano nagpapasya ang sekta sa mga bagay-bagay. Mayroon lamang 30 pribadong akomodasyon, at talagang ibinigay nila ito sa kanya na kumpay na tulad mo. Hindi lang si Jack, pati ang mga alagad na sumapi lang sa sekta na nakapaligid sa kanila ay napagtanto din na may mali sa sinabi ni Wesley. Ano ang ibig niyang sabihin, kanyan kumpay tulad niya? Nakakunot ang noo ni Jack na nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Pareho kaming hindi formal na disipulo. Ano ang ibig mong sabihin ng kanyan na kumpay? Ngumuso si Wesley at bumungad sa kanyang mga mata ang masamang tingin. Sinulyapan niya ang lahat ng bagong kasali na mga disipulo at marahas na nagsalita, sinasabi ko na kayo ay canon fodder. Hindi niyo ba alam kung paano kayo na-recruit? Paanong posible na maglagay lang sila ng obsidian bilang assessment tool sa karaniwang recruitment? You guys are recruited to make up the numbers. Are you guys really thinking of yourself as informal member? Ikaw ay kwalipikadong mag-isip. Noong tinanggap namin ang assessment noon, kailangan naming dumaan sa assessment ng mag-isa ng 3 beses, at matatanggal kami kapag nabigo kami sa alinman sa mga assessment na iyon. Hindi ito kasing dali ng assessment na mayroon kayo. Kung ang away sa pagitan ng mga sekta ay hindi magaganap sa lalong madaling panahon, sa tingin mo ba ay makakasali ka sa sekta? Sa totoo lang, tama si Wesley.
Ang Dole Sovereign Pavilion ay nag-recruit ng mga disipulo isang beses sa bawat 2 taon, ngunit dahil sa posibilidad ng isang labanan sa Modeled Origin Plan na mangyari anumang oras sa lalong madaling panahon at gusto nilang palawakin ang kanilang reserbang hukbo, binago nila ang panahon mula sa 2 taon hanggang 3 buwan. Gayunpaman, ang lahat ng mga bagong alagad na naruroon ay lalong nagtitiwala sa kanilang lakas. Ang sinabi ni Wesley ay walang pinagkaiba sa paghampas ng lahat sa kanilang mga mukha ng ilang beses. Marami sa kanila ang galit na naging kulay ube ang kanilang mga mukha habang galit silang nakatitig sa kanya. Napamura si Wesley at tumingin sa mga bagong alagad na parang mga surot. Hindi ba kayo kumbinsido? Kung hindi kayo sigurado, mag-away tayo sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Ang lahat ng kalokohang ito ay hindi kasing simple ng isang tunay na labanan. Sigurado akong lahat sa inyo ay hindi talaga nag-iisip na ang lakas ninyo ang pinakamagaling sa lahat ng mga informal na disipulo, di ba? Talagang napakalayo ng ulo ni Wesley. Bagaman siya ay isang informal na disipulo na na-recruit sa ilalim ng normal na mga kalagayan, hindi ito nangangahulugan na siya ay nakahihigit sa lahat ng iba sa lugar na iyon. Ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang magsalita ng malakas, kami ay naging di-formal na mga disipulo, at natural na sa amin na maging hindi kasing lakas mo na nagsanay sa sekta sa mahabang panahon. Gayunpaman, mayroon ding mga master sa amin. Si Jack ang pinakamalakas sa amin. Minsang sinabi ni Elder Lee na ang kanyang lakas ay naglalagay sa kanya sa pinakamataas na 300 sa mga informal na disipulo. Sinulyapan ni Wesley si Jack at nagsalita ng malakas pagkatapos niyang marinig ito, pangkalahatang palagay lang iyon ni Elder Lee. Gayunpaman, napatunayan na ang lakas ko, at nasa top 200 ako. Kabanata 1968, tumahimik ang lahat pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Wesley. Bagaman mayroong humigit kumulang 3,000 informal na mga disipulo, ang nangungunang 300 ay isang malaking bilang ng mga tao. Kung ikukumpara sa 3,000 na disipulo, ang nangungunang 300 ay ikasampung bahagi lamang ng kabuoang bilang ng mga tao, ngunit ito ay isang malaking bilang ng mga tao. Oo naman, tiniyak ni Elder Lee na si Jack ay dapat nasa nangungunang 300 sa mga informal na disipulo, ngunit may punto si Wesley, iyon ay kaltas lamang ni Elder Lee. Para naman kay Wesley, napatunayan niyang top 200 siya sa mga informal na disipulo sa pamamagitan ng kanyang lakas. Hindi katakataka para kay Wesley na maging magarbo hanggat kaya niya, sa katunayan, magsalita. Siyempre, nagawa niyang talunin ang mga bagong recruit na informal na disipulo sa kanyang lakas. Maraming tao ang hindi nakayanan ipahayag ang kanilang mga pagtutol sa katotohanan na siya ay kabilang sa nangungunang 200. Gayunpaman, mayroon pa ring mga tao na hindi natatakot sa kapangyarihan at sumigaw ng malakas kay Wesley, hindi mo masasabi iyan. Ikaw ay naging isang informal na disipulo sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay at pag-aayos, normal na ikaw ay mas malakas kaysa sa amin. Kung kami ay nagsanay sa parehong yugto ng panahon tulad mo, mahirap na sabihin kung sino ang mahina. Pinandilatan ni Wesley ang mga tao, nakikinig habang nagsasalita sila. Tiningnan niya ang tao na parang nakatingin sa isang dung-shell beetle na kakaahon lang mula sa isang tangke ng pataba. Napakayabang mo. How dare you say something like this? You dare say that you'd be as strong as I am if you trained the same time span as I had. Kamangmangan, higit pa sa iyong pagkabigla. Kasasali ko lang sa sekta 6 months before you. Sa katunayan, kung wala ang labanan sa pagitan ng mga sekta, ang sekta ay hindi magre-recruit ng bagong batch ng mga informal na disipulo. Kung wala sila, si Wesley at ang kanyang batch ng mga bagong dating ay ang mga bagong recruit na informal na disipulo. Hindi nakakagulat na hindi sila nagustuhan ni Wesley, na ang paghamak ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling ito, isang alon ng mga yabag ang maririnig habang naglalakad sila mula sa di kalayuan. Ilang di-formal na disipulo na nakasuot ng parehong paraan ay sumugod mula sa di kalayuan na may ngiti sa kanilang mga labi. Bagamat tila nakagan ang loob nila, may sarkastikong tingin sa kanilang mga mata sa paraan ng pagsulyap nila sa mga bagong recruit na disipulo. Ang lugar na kinaroroonan nila ay kung saan nanatili ang mga bagong recruit na disipulo. Ang mga senior na informal na disipulong ito ay hindi darating ng walang dahilan. Napatingin si Jack sa tatlo. Ang taong nakatayo sa gitna ay may pinakamabangis na hitsura sa kanyang mukha dahil mayroon siyang isang pares ng tatsulok na mata. Base sa ekspresyon ng mukha niya, hindi siya mukhang mabuting tao. Agad namang ngumiti ng malapad ang taong may tatsulok na mata nang makita si Wesley. Nandito ka daw, Senior Kuya Wesley. Hinanap ka namin. Hindi ka ba pumunta sa martial art techniques and martial skills hall para pumili ng martial skill? Hindi napigilan ni Jack na mapamura nang marinig ang sinabi ng kausap.
Hindi siya naniniwala na ang lalaking ito na may tatsulok na mata ay walang ideya na nandito si Wesley. Malinaw nilang alam na malapit si Wesley sa kanilang tinutuluyan, sinadya nilang pumunta dito para hanapin siya o gulo. Ang lahat ng iyon, gayon pa man ay nagpanggap sila na parang walang alam. Lumingon si Wesley para sulyapan ang lalaking may tatsulok na mata at tumango. Ang lalaking ito ang pinuno sa 3 informal na disipulong iyon na kararating lang at ang natitirang 2 ay tila mga subordinate niya. Gayunpaman, mula sa paraan ng pakikipag-usap ng taong ito kay Wesley, alam nila na ang taong may tatsulok na mata ay walang mas mataas na posisyon kaysa kay Wesley. Naririnig ng lahat ang pambabula sa kanyang boses nang kausapin niya si Wesley. Sinulyapan ng lalaking may tatsulok na mata ang mga bagong recruit na disipulo pagkarating niya sa tabi ni Wesley. Narinig ko kung paano ka magsalita ng mayabang mula sa malayo. Napakawalandiya mo na sinasabi mong malalampasan mo si Kuya Wesley kung bibigyan ka ng sapat na oras. How dare you people say such things? Kabanata 1969. Maging kami na sumali sa Dul Sovereign Pavilion sa karaniwang paraan ay hindi nang ahas na sabihin na maaari kaming maging isa sa nangungunang 200 informal na mga disipulo sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos magsalita ng lalaking may tatsulok na mga mata, agad na nagbulungan ang 2 tagasunod, tama. Mga mangmang lang kayo na marunong lang magsalita ng mayabang. Nagiging unrealistic pa nga kayo sa mga ipinahahayag ninyo. How dare you dubious canon father compare yourselves to senior brother Wesley? Sasabihin ko sa inyo, malapit nang mangyari ang labanan sa pagitan ng mga sekta, at hindi rin tayo sigurado kung kaya nating manatiling buhay. Nagtataka nga ako kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos ng mayabang na paraan. Malamig na tumahimik ang lalaking may tatsulok na mata at tumingin sa bagong recruit na informal na disipulo na may naiinis na tingin sa mga mata. Bata, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pakikipagkompetensya kay Kuya Wesley. Bibigyan kita ng 6 na buwan bago mo labanan ang aking junior na kapatid sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Baka hindi mo man lang makayanan ang 5 galaw mula sa kanya, kahit nabigyan ka namin ng pagkakataong magkaroon ng 3 atake sa harap niya. Namula sa galit ang mga bagong recruit na informal na disipulo nang marinig nila ang sinabi niya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita. Maging ang informal na alagad na nag-ipon ng lakas ng loob na tumanggi ay tumahimik din at namumula ng kulay lila. Pagkatapos ng lahat, wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Kung magpapatuloy siya, kailangan niyang makipagkompetensya sa informal na disipulong nakatayo sa tabi ng lalaking may tatsulok na mata. Galit man siya, hindi niya kayang gawin iyon. Dahil dito, tuluyang nawala ang momentum ng mga bagong recruit na informal na disipulo. Hindi sila komportable ngunit wala silang lakas ng loob na makipagduel sa mga taong ito. Hindi gaanong pinapansin ni Wesley ang mga taong nakapaligid sa kanya sa simula dahil ang lahat ng kanyang atensyon ay kay Jack. Si Jack naman ay malamig ang tingin sa kanilang 4. Bagamat ang 4 na ito ay naglabas ng mas malakas na momentum kumpara sa karaniwang mga informal na disipulo, hindi sila pinansin ni Jack. Napataas ang kilay ni Wesley sa pagtataka nang makita kung gaano kalmado si Jack. Akala niya noong una ay magugulat si Jack at iiwas siya ng tingin pagkatapos niyang sabihin kay Jack ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nakasagot si Jack. Malamig na tumikim si Wesley habang sinasabi, totoo na ang mga mangmang ay hindi natatakot sa anumang bagay. Nagiging napakayabang mo dahil lang sa bahagyang pinuri ka ni Elderly. Gaano kakatapang na nakatingin sa akin ng diretsyo. Natukoy ni Jack ang mga mahiwagang salita na sinabi ni Wesley ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, nagtaka siya kung bakit nasabi ni Wesley ang mga ganoong salita. Jack was not somebody that allow others to insult him, he sharply beat back, ikaw yung taong walang tigil sa pagtakbo ng bibig mo sa umpisa pa lang, habang wala akong sinabi. Dumating ka na naghahanap ng gulo na parang wala kang magandang gagawin. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Wesley nang marinig ang sinabi ni Jack. Siya ay orihinal na nagkaroon ng isang nangingibabaw na aura na tila pinipigilan ang lahat ng naruroon. Gayunpaman, ang mga salita ni Jack ay parang karayom na nagpaputok ng lobo. Nawala agad ang walang pakialam at pinipigil ang aura ni Wesley. Malakas siyang umungol, anong sabi mo? How dare you pagsabihan ako ng ganyan? Pumitik din ang lalaking may tatsulok na mata na para bang nakaka-offend sa kanya ang sinabi ni Jack. Saan nanggaling ang pipi na ito? How dare you disrespect senior brother Wesley? Nagpapakamatay ka ba? Hindi man lang tumingin si Jack sa kanilang dalawa. Napaiwas siya ng tingin. I think na nasisiraan kayo ng ulo. Bakit kayo pumunta dito para magpakitang gilas? We're newly recruited informal disciples, and we've only joined the Dul Sovereign Pavilion for 1 day.
Kung talagang gusto ninyong magpakitang gilas, bakit hindi kayo pumunta sa kinaroroonan ng ibang informal disciples? Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1970. Ang sinabi ni Jack ay agad na nagdulot ng ripple effect sa mga bagong recruit na informal na disipulo. Ang mga orihinal na tahimik ay agad na kumilos na parang puno ng sitaw. Tama. Ipinagmamalaki ba ninyo ang pagpapahiya sa amin ng walang dahilan? Bagamat isa kang malakas na tao at isa ka sa nangungunang 200 sa mga informal na disipulo, ngayon lang kami sumapi sa sekta. Pinahiya ka ba ng mga nakatatandang kapatid na matagal nang sumapi sa sekta noong bagong miyembro ka ng sekta? Tama. Ang alam nyo lang ay bulihin kami. Galit na galit si Wesley nang marinig ang mga salitang ito. Siya ay nanunuya at mayabang na itinaas ang kanyang ulo, sinabing, huwag mo akong ikumpara sa inyo. Sa tingin mo ba ay sulit ka? Kayong mga tao ay mga espesyal na produkto lamang ng isang espesyal na panahon. Kung ang isang malaking labanan ay hindi magaganap sa pagitan ng Modeled Origin Plan at ng Dual Sovereign Pavilion, sa palagay mo ba ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga tulad mo na sumali sa Dual Sovereign Pavilion? Pagkatapos ay inikat ni Wesley ang kanyang ulo patungo kay Jack, at ang puot sa kanyang mga mata ay tumusok kay Jack na parang mga makamandag na espada. Gayunpaman, tila hindi apektado si Jack sa kung paano tumingin sa kanya si Wesley at nanatiling kalmado. Biglang iniunat ni Wesley ang daliri at itinuro ang kwarto sa likod ni Jack. Hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng isang independenteng silid. Mayroon lamang 30 independenteng silid para sa mga informal na disipulo sa buong Dual Sovereign Pavilion. Anong mga birtod o kakayahan ang mayroon ka upang magkaroon ng isang silid? Naintindihan naman agad ni Jack ang nangyayari pagkatapos niyang marinig ito. Nagtataka siya kung bakit sinasadyang pumunta rito ang isang tulad ni Wesley para hiyain sila ng walang dahilan. Kung tutuusin, sobrang nakakahiya para sa kanya kung malalaman ng iba ang nangyari dito. Iyon ay syempre, maliban kung si Wesley ay isang labis na mapagmataas na tao at kailangan upang matupad ang kanyang walang kabuluhan at kasiyahan. Tama ang hula ni Jack dahil wala si Wesley dito dahil wala siyang mas magandang gawin. Sa halip, gusto niya ang individual na kwarto na pag-aari ni Jack. Mayroon lamang 30 independenteng silid sa mga informal na disipulo, at si Jack ang nagmamay-ari ng isa sa kanila. Ang iba pang 29 na silid ay tiyak na hinarang ng iba pang napakahusay na informal na mga disipulo. Tulad ng sinabi ni Morten dati, ang katotohanan na si Jack ay nagmamay-ari ng isang pribadong silid ay nakakapukaw sa ibang mga informal na disipulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating upang mag-udyok ng away sa loob ng wala pang isang araw. Itinaas ni Wesley ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagsasalita, 50 lower grade spirited crystals, at makikipagduel ako sa iyo sa arena ng pakikipaglaban sa taya ngayong buwan. Tataya tayo sa independent room na ito. Ang isang fox ay tiyak na magpapakita ng kanilang tunay na mga kulay maaga o huli. Napakaganda ng plano niya. Siguradong labag sa rules kung pipilitin niya si Jack na ibigay ang kwarto. Gayunpaman, kung ang silid na ito ay ginamit bilang isang taya sa arena ng labanan sa taya, magiging ganap na makatwiran kung nagawa niyang manalo sa silid. Nagplano lang siyang magbayad kay Jack ng 50 lower grade spirited crystals para dito, at mas nakakainsulto ito kaysa sa pagpapaalis sa isang pulubi. Pagkatapos ng lahat, alin sa mga taong nakatayo dito ang walang 50 mas mababang uri ng mga kristal? Sa wakas ay nagkaroon ng ilang pagbabago sa orihinal na kalmadong mukha ni Jack. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at ang panginginig ay damaloy sa mga gulugad ng lahat. Malamig ding pinandilatan ni Jack si Wesley. Sa tingin mo ba ako ay pipi? Gusto mong pumunta ako sa arena ng pakikipaglaban sa taya na may 50 mas mababang klaseng kristal? Tumango si Wesley. Hindi ka ba mapagmataas na tao? Hindi mo ba nararamdaman na kaya mo akong makipagkompetensya sa iyong pagkatao? Kahit gaano ka ka-proud o kung ano ang iniisip mo, bakit hindi mo ako samahan sa lugar ng labanan sa taya para patunayan ang iyong sarili? Ang lalaking may tatsulok na mata ay bumulong, sa aming palagay, kayong mga tao ay isang grupo lamang ng mga kanyen, at kayo ay isang bahagyang mas malaking kanyen sa mga taong ito. Siyempre, iyon ang iniisip namin. Kung gusto mong pabulaanan ang aming mga sinasabi, bakit hindi mo patunayan ang iyong sarili sa aktwal na mga aksyon? Ang pagsama kay Senior Brother Wesley sa arena ng pakikipaglaban ay magpapatunay ng iyong Please lakas. subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.